Nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinahintulutan na magising mula sa pagtulog. Ang ibig sabihin ng alhamdulillah, ito ay salitang Arabic na pagdadayaw han makagarahang nga Diyos. Ang ibig sabihin ng alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauuko lamang sa Allah. Ang Allah, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Kung mapapansin mo, ang mga ibang mga pastor, pare, ministro, tinatawag ang Diyos na God, Creator, Rab, Panginoon, pagkatapos minsan tinatawag nila Ama. Pero ang pansariling pangalan ng lumikha ay Allah. Ang Allah ay salitang Arabic nang ibig sabihin ay Creator. Siya ang God, siya ang nagbigay buhay sa atin, at siya rin ang babawin ng buhay sa atin. Ang God, ang Allah, ang Panginoon, siya po ang lumikha ng kalangitan kalupaan. Siya ang nagbigay buhay, siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Ang Allah, ito po ang orihinal na pagtawag ng mga propeta, ng mga sahaba, kasamahan, disipulo sa nag-iisang tagapaglikha. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo na bakit ba tayo nabubuhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi nakikita, mga engkanto, at kita nga mga tao, upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Paano natin masasambang tagapaglikha kung hindi natin maririnig ang kanyang salita? Ang salita ng Allah ay ang Quran. Ang Quran, ito po yung Danabul Quran, ang salita ng Diyos, ng Allah, ng Rab, ng Panginoon. Ito ang maluwalhating salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Ang narito ang banal na Quran, ang salita ng Allah, na ang sino man nagdadalawang isip, ito ay basahin niya, at ito ang magbibigay sa atin ng matuwid na pamumuhay. Sapagkat when you read the Quran, Allah is talking to you. Pag binabasa mo ang salita ng Diyos, ang Allah, ang Al-Quran ay nagsasalita ang Diyos sa atin. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man naniniwala sa kaisahan ng Allah, na iisa lamang ang Diyos, tagapaglikha, at tayo ay gagawa ng maraming kabutihan, pinangakuan tayo ng Diyos, ng Allah, na tayo ay maninirahan sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ang impyernong apoy, ito po sa Arabic ay Jahannam. Ang impyerno, ito po yung pinakamailalim na hukay, na kung tawagin ito ay kasakit-sakit na kaparusahan sa mga taong walang paniniwala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino man na hindi naniniwala sa tagapaglikha, sa God, sa ating Panginoon, sa Allah, ang karapat-dapat sa kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy, sapagkat nilikha tayo upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Hindi natin pwedeng sambahin ang mga ribulto, kahoy, larawan, maging ang mga tinatawag nila mga santo-santa, at maging si Birhen Maria at si Jesus. Hindi siya pwedeng sambahin, pagkat silang lahat ay mga nilikha lamang ng Diyos, at tayong lahat ay humihingi ng tulong at kalinga sa tagapaglikha. Kasi mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na si Birhen Maria ay nagdadala ng Diyos, nagdadalang Diyos? Siya ay nagdadalang tao. Ibig sabihin, ang kanyang ibinubuntis ay tao, nagdadalang tao. Wala tayong mababasa sa Biblia na nagdadalang Diyos. Kaya nga, nung siya ay nagbuntis, sabi niya, ni Birhen Maria, Ya Allah, tunay kang sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. Na kahit walang nakagalaw sa dulo ng aking daliri, walang nakagalaw sa akin na lalaki, ako ay nagbuntis. Sapagkat tunay nga na ang Diyos, ang Allah, ay sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. Walang pagkakaiba. Ang pinakaunang tao na si Adan. Si Adan nilikha mula sa putik, na walang nanay na hindi siya iniluwal. Mula sa putik, binigyang buhay ng Diyos. Kun fayakum. At walang pagkakaiba. Mula sa lalaki, nagkaroon ng pangalawang tao sa mundo, si Eva. Mula sa pinakatadyang na baluktot ni Adan.
pareho kay Birhen Maria naman. Isinilang si Hesus Kristo na walang nakagalaw na lalaki sa kanya. Ang tawag dyan ay kamanghamanghang paglikha ng Diyos sa mga tao. Opo. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo na ang Islam lamang po ang aprobado at perpektong relihiyong binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Ang Diyos ay tayo ay nilubos ng Diyos, ng Allah ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Anong ibig sabihin yung ating mga naririnig, nakikita na iba't ibang sikta? Ito po ay mga gawa-gawa lamang ng tao, man-made. Samantalang Islam, bago likhain ng tao, nandiyan na po ang Islam na relihiyon. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, ng ibig sabihin ay total submission and obedience to the will of God, Allah. Ano naman yung ating naririnig na iba't ibang sikta? Ito po ay man-made. Sinabi ng Allah, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. Sino man na gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ang mga araw na ito, ay marami ng mga tao hindi na umabot. Makikita mo ang simenteryo, may mga mayayaman, may mga mahihirap, iba't ibang katayuan sa buhay, hindi na umabot sa mga araw na ito. Bakit? Dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Sino ngayon ang makakatikim, makakaranas ng kamatayan? Tayong mga nabubuhay. Pero ito ay ghaib, inilihim ng Allah kung saan tayo mamamatay. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung saan tayo papanaw o kung magkano ang ating kikitain. Ano po? So nais ko na bago tayo maghiwalay ay magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa upang maging kapanalig natin si Birhen Maria, si Hesus Kristo, lahat ng mga propeta. Anong ginawa nila? Sila'y sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Anong sinasabi nila? Sinasabi nila, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya bago tayo maghiwalay, aalalayan kita upang maging kapanalig natin si Birhen Maria at lahat ng mga mananampalataya. Ganito ang gagawin natin. Bilang pagsaksi na isa lamang ang tagapaglikha, ganyan ang kanang kamay. Ito ang kamay siya rin. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon tayo na ay magkapanalig sa pananampalataya, kapanalig din natin si Birhen Maria Jesucristo.